Good evening and welcome to Maan's Thoughts! So, mechanics nito, alam nyo naman na to kasi this is a comfort cards. This is about healing, acceptance, forgiveness, and self-love. Yun na. Oops. Kailan mo huling inuna ang sarili mo nang walang guilt? Ngayon lang, ito lang, itong trip na to. Hindi naman akong mga bata. Hindi naman daw makasarili ang maglaan ng oras para sa sarili. Okay, next. Sino ang hindi mo kayang bitawan kahit alam mong nasasaktan ka na? Siyempre, hindi ko kayang bitawan yung partner ko. As of now naman, wala naman akong pain na nararamdaman or hindi naman ako nasasaktan sa mga panahon ngayon. Okay, next. Sino ang taong hindi mo pa kaya kausapin dahil sa sakit o galit na nararamdaman mo? Nag-isip ako kasi kahit parang, Parang wala naman. kahit galit ako talaga, Kinakausap mo ba? pag naandyan ka, tapos parang ang pinakang list ko na lang na ginagawa, hindi ako yung unang kakausap sa'yo. Nagmamarka kasi ako ng tao, yung may X. So, nilalagyan mo na siya ng boundary. Yes. So, So, ang payo niya sa'yo, ang oras na kailangan may valid, hindi laging dapat madali ng paghilo. Ay no, wag na. How's your relationship with your father? Hindi ko pa nadadalaw. hindi man naging madali, but it's the unconditional love that makes us continue. Wait lang, ano nga bang tatay mo? If you don't mind. Ang nakita namin kasi naging tatay mo ay tissue ko Kuya. si Hindi ba nakita yun? Alahero yun dun sa Hollywood. Parang siya friend Hindi, oo. Oo, hindi pa. Mayaman ka kasi na. May lugawan kayo dati. May pinilit ka bang baguhin sa taong mahal mo? Meron akong pinilit na baguhin sa kanya. Siguro pinilit ko na bawasan niya yung... Pwede ko ba sabihin? Huwag na. Wag na, Wag kasi na. love mo siya. Oo, wag na. Ayaw ko masira yung image niya. Change can be good, pero friend, tandaan mo, hindi mo responsibilidad baguhin ng ibang tao para mahalin sila. Okay. Galit. Bawal palang Meron ako na effort. sabihin magbago ka, gano'n. If there's one thing that's free, what will you reward yourself with? Time. Kasi sa sobrang dami kong gustong gawin sa buhay. Omsin. Yung 24 hours, minsan career lang, minsan love life lang, minsan pamilya lang, minsan friends lang. Tapos di mo pa alam kung hanggang kailan ka. Hindi kailangan expensive ang reward para sa sarili. Yes. Minsan ang pahinga o being gentle with self ay sapat na. Yes. Anong bagay o pangyayari ang nagawa mo sa iba na hindi mo kayang gawin sa sarili mo? Mag-effort. Nag-e-effort ako sa kanila. Halimbawa, pag may birthday sila, sige akong handa. Pero pag birthday ko, doon Hindi ka masyado nag-e-effort. At dahil dyan, kung kaya mo magbigay ng kapatawaran sa iba, bakit hindi mo ito maibigay sa sarili mo? Di ba? Huwag mo nang kasalanan sa sarili ko. Minsan ang gulo mo din kausap. What's the worst thing that you said to yourself? Pagkakaano ko, wala pa ako sigurong nasabi na Sobrang worst. oo, na sobrang worst para sa sarili ko. Or hindi ko man masabi, siguro hindi ko na lang din iniisip. You is kind. Oh, you is smart. 80-80 nga. You is important. Okay. Yung totoo, do you really need validation from other people? Aray ko! Ano daw? Oo, lagi ako ganito. Binabat. Sobrang honest ko dito, sobrang proud. Ano daw? Sobrang proud. Yung totoo, Hindi proud. do you really Sobrang loud ko need- dito. Na lagi ako nagsisik ng validation sa iba. Lagi ako nag-please pa rin. Hanggang ngayon, 30 na ako, nag-please pa ako ng tao. Ganito kaya, ewan ko, yung people pleaser ka kasi, oo talaga, hindi ko tinatanggi. Okay ako dun eh. Hindi, parang ayaw ko lang may nasasaktan. Yung pinakang list na magagawa ko para sa kanya. Baka mamaya, burden pala ako, ang dami niya niya iniisip. Pero yung validation na, dapat Eds, maganda ka, dapat Eds, sexy ka. Ay, yun naman yung mga hindi ako, yung parang yung medyo makukonect mo sa insecurities. Ang validation mula sa iba ay parang ulan. It's nice when it comes. Pero hindi mo dapat itong asahan para mabuhay. Oh! Ay, bigsan niya. Ano ang bagay na sinukuan mo dahil hindi mo na ito kayang labanan? Wala. Kasi yung problema naman na, hinarap ko naman lahat. So, wala kang sinukuan. Lahat ng nilalabanan mo. Lakas. Giving up is not losing. Sometimes it's a way of freeing yourself. What are you healing from? Siguro yung pagkawala ni Lula. Kahit
sobrang tagal na 7-8 years, nandun pa rin yung pain na miss nakasanayan. nila. Na nakasanayan mo noon na siya lang kasama mo. Pero sabi, pag namatayan ka, hindi daw naaalis yung pagluluksa. Yung sakit lalo. Hindi daw yun nawawala. Nandiyan na daw yun. Hindi mo na daw matatanggal. Kailan mo uling sinabi sa sarili mo, hindi ko to matatanggap. Ito lang. Hindi ko matatanggap na yan ka, lumubog ka. Hindi ko Okay. matatanggap na hindi ka makakaahon. Ay, parang napunta ka dyan. Yun. Ang pagtanggi sa ngayon ay maaaring magsimula ng pagtanggap sa tamang panahon. Tama. Ano ang pinakamalaking bagay na pinagsisihan mo sa buhay mo? Eh di yung ginawa ko. Alam ka naman yung ginawa mo. Ang pagsisisi ay bahagi ng proseso pero hindi ka dapat makulong dito. Kailan ka huling tumingin sa salamin at nagsabi ng mahal kita sa sarili mo? Hindi mo ako I love you sa sarili ko pero Pinaparamdam mo. oo, pero pinaparamdam ko parang feeling ko ngayon ang priority ko talaga is self-love. Di dapat ito bihira. Self-love must be spoken more often than you should. Oh, tama. So, Ano ang tayo. isang sitwasyon na na-realize mong wala ka nang magagawa? Ang mga lumisan, ang mga taong mahal mo sa buhay. Wala kang magagawa doon, wala kang control doon. Si Lord lang ang makakapagsabi, namatay si Papa, wala ka na magagawa kundi tanggapin, Umiyak ka na lang. umiyak, ipagpasa Diyos. Pero nagtanong ako, bakit? Mapapatanong ka naman talaga. Hindi natin kontrolado ang mga nangyayari sa paligid, pero hawak natin kung paano tayo magre-react. Yun nga, nag-react ako, umiyak ka. Umiyak ka. Mahal mo ba talaga ang sarili mo? O mas mahal, mas mahal kang tao compare sa sarili mo. Like, anak, asawa. Oo, siguro yung mga bata. Oo, Kasi sa mas totoo lang, pag may pera ako, mas uunahin ko yung kanila kaysa sa sarili ko. Yung akin, pag may sobra na lang. Iba talaga pag mother na priority nila is mga Sila muna. So, tsaka- salute sa mga motherhood. Iba yun. What's your biggest insecurity? Wala na, ayos na Hindi, eh. I mean, oo. Noon, sa physical yun, dati, insecurities ko pa physical is nose before. So, since medyo nakaipon, nabawasan na insecurity natin. So, insecurity Ay, naku. ko na lang ngayon siguro, hindi na physical, hindi din totally insecurity. Siguro, humahanga na parang sana, ma-achieve ko din, yung mas maging successful pa. Yung, may kakilala ako or may friend ako na super successful na. So, yun na lang yung ini-aim ko na I hope one day mas mag-success pa. Yung success ko kasi na nangyayari ngayon is hindi lang naman siya para sa akin lang. Para siya sa mga taong nakapaligid sa akin. Mga taong mahal ko. Ayun, nakapaligid tayo. Yan. Tsaka daw nais dito. Nabibiyayaan. Naambo na naman kahit pa paano. Oo, ambon. Ano ang bagay na hanggang ngayon ay nagpaparamdam sa'yo sa punang pagkatalo? Nam lang ano? Pagkatalo. Literal na pagkatalo. Ang galing naman ng mga natatapat sa atin na question. Ano? Yun lang eh, yun lang. Ayun Yun na lang nga eh, yun. literal lang na talo. Masyado. You might have felt lost, yet you are surviving. Oh, I like this. Diba? Sino ang pinakahuling taong nagparamdam sa iyo na mahalaga ka? Hindi yung asawa ko. Yeah. Pogi. 1, Ariel. Will you choose your mother in another lifetime? Oo naman. Hindi naman ako masyadong kaklingi or nung everyday nag-update sa mother. Pero kung ako yung tatanungin kung siya pa rin ang gusto kong maging mother, Mama mo. Mama mo blue, 100% yes. Kailan mo naramdaman na ang mundo ay parang pinahirapan ka lang? Hindi ko ito naisip. Yung parang pinahirapan mo lang. Kung nakaramdaman ako ng paghihirap, parang yung una kong laging sisihin, gawa ko. Kasi decision ko yun, gusto ko yun, ginawa ko yun, gano'n. Pero yung parang ibabato mo sa universe and Na parang sinisisi mo. hindi. Wala na parang pinahirapan ka lang. Hindi. Kaya, most of the time ng buong buhay ko, sobrang light lang kasi mas pinipili ko na walang sisihin. Ano ang pinakamatagal mong hinanap sa sarili mo na natagpuan mo na? Ay, ako may sagot ako, John. Di yung nanay ko. Natagpuan mo na. Natagpuan ko na, andyan lang pala. Bagay. Kapit. Ay, hindi ko yun. Siguro yung nanay ko, syempre, Di man lang naiyak ka, gusto ko na. pinaghanap pa natin yun Okay. Di ba? Siya, Ako may yun sagot siya. ako dito. Ah, Ano ang pinakamatagal mong hinanap sa sarili mo na natagpuan mo na? Confidence.
Totoo ba? Yung dati kasi, nung hindi pa ako nagpapa-enhance, wala talaga akong confidence. Alam mo yung malaki talaga, madami kang insecurities, ganyan-ganyan. Pero ngayon, unti-unti ko na siya Yung wala bang ka ngayon pa dyan, nagmamodel-model Oo, ako. pero hindi siya 100% yung confidence ko sa sarili Yung ko. kapal nga ng mukha mo, wala ka pa yung confidence. Nung dati, yung ngayon na, alam mo yun, nadagdagan yung, unti-unti na nadadagdagan yung confidence ko sa sarili ko. Ibang confidence. Yes. Saan ka nakaligtas? Alam mo, maling relasyon. Oo, siguro yung past relationship na hindi talaga maganda. Yun, nakaligtas ako. Sinave ako ni Lou, Charis. Ano ang madalas mong ipagkait sa sarili mo na alam mong deserve? Ito Ito yung sarili ko. hindi mo Treat tinitreat ko. yung sarili mo. Yung parang pagpang sarili lang. Magpamasad ko. Di mo na. Kaya Sayang. ko pa. Oo. Magpamasad ako pa kasama ko ng salya. Para relax din salya. Kasi, Kakain ako ng masarap. Huwag na. May may pagkain pa ako sa bahay. Nagluluto na lang. Nakulod ako. Pero pag family o Kung kaya mo ito ibigay sa iba, huwag mo itong ipagkait sa sarili mo. titreat ko bukas. Anong gusto mo yun? Massage ka bukas. Search ka, kumain ka na kumain. kung may isang bagay na gusto mong sabihin sa sarili mo, ngayon, ano ito? Na marami pang pagdadaanan, kaya humanda ka. Okay, well said. Dahil dyan, Ikaw pala, matino ka pala kausap din, ka. Dahil dyan, simulan mo nang sabihin ang mga bagay na gusto mong marinig mula sa iba. Meron bang isang pangyayari na pilit mong iniiba ang takbo kahit hindi mo kaya? Meron akong gustong bagay na pinipilit ko. Parang sige, palagay na lang natin na parang pag-i-invest. Kahit gusto ko, pero hindi kaya. So, parang siguro hindi pa siya yung perfect timing. Or baka hindi talaga din para sa akin. Saan invest? Kasi gusto ko The magic talagang word. ng kondo. Yung, alam mo, gusto ko kasi tumira sa, alam mo, nakabukod ka na. Hindi ikaw, ng partner mo, na parang meron kang peace, meron kang privacy. Ano ba yung sa Tagaytay niya? Tapos sobrang laki niya. Hindi ko masyadong nafe-feel yung pagkalaki niya. Tapos parang gusto ko yung maliit na Maliit lang. space lang. Pero it may not be according to your plan, but your redirection may be better than you anticipated. What's your pain-toad moment? Pink toad moment. Ito yung tinutukoy sa isang sitwasyon kung saan may isang tao, madalas magulang, na sobra ang reaksyon o nagagalit dahil sa isang maliit na bagay o simpleng bagay, at dahil doon ay nag-iiwan ng matinding emotional na epekto sa nakaranas nito. Parang ganito, maliit lang sana ang issue pero biglang lumalaki dahil sa overreaction nila at tumatatak yun sa emosyon mo. Yung, syempre, may hinihiling si mama na. Ang ganyan. Yan siguro. Ano ang unang bagay na iniisip mo tuwing naririnig mo ang salitang self-love? Siguro, changes. Basta yun na yun, changes. Ang self-love ay hindi isang pangarap. Ito ay pagpili mo para sa sarili mo araw-araw. Ano ang bagay na you're so afraid to lose pero nawala pa rin? Siguro hindi bagay. Pera. Tao. Ako alam ko, tao. Naman. Kasi yun nga, wala naman tayong control. Humingi na ba siya ng tawad? So, walang taong wala. Kahit na hindi niya nagawang mag-sorry, you can choose your own peace and that's more satisfying. Oo naman. Kailan ka huling nasaktan ng taong akala mo ay hindi ka sasaktan? Ay, nung huli, feeling ko siguro nung nag-Dubai ako. Yun, so may nagawa yung partner na hindi ko nagustuhan. Yun yung pinakang nasaktan din talaga ako. Malalim man ang sugat, tandaan, kaya pa rin itong maghilo. Yes! Kailan mo naramdaman na hindi ka deserving ng patawad? Naramdaman nitong nagawa ko nung last. Parang nabigla ako na inisip ko na yung worst scenario na hindi ka niya tatanggapin ulit, ganyan. Pero wala siyang pag-alinlangan, tulungan ka, tapos mahalin ka pa rin ng ganun pa din. Ang pinakang gusto ko, hindi niya binabalik. Hindi niya, yung binabawi or hindi talaga. Lahat tayo ay deserving ng pangalawang pagkakataon. Kabilang ka rin. Patay ka English. What's something You answer ha? You answer Nagawa English. mo this year. Ito, yung ginagawa namin. Proud ako na nagagawa namin to. Naman yung pagpunta natin talaga, guys. So, Big or small, even step forward is worth celebrating. Be proud of the growth you've achieved. so, Kailan mo na-realize na it's more difficult to accept it than to fight it? About my partner. Yung alam kong ayaw kong gawin niya, which is ginagawa pa rin niya, wala akong choice, so tinanggap ko na lang din.
saan siya magiging masaya. Aray ko! Minsan ang tunay na tapang ay ang pagtanggap sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Okay, hindi ko talaga siya kayang baguhin. Anong huling pagkakamali mo na gusto mong gano'n? Oh, ba't yun nalagay na Hindi mo galing ano? Ayoko talagang makulong doon eh. Sobrang pasalamat lang din na parang my faith is bigger than my fear talaga. Lahat ng pagkakamali ay may pagkakataong may tuwin. Ang mahalaga, nagsisimula ka at sabi mo, Yes! Kailan mo naramdaman na ang mundo ay hindi patas? Halos araw-araw. Oh, bakit? Yung sinabi ko sa inyo nung Ano? Blue mo. Di ko naman sinabi na Okay. Di ko naman sinabi na Yes. hindi ko yun obligasyon. Ang sa akin lang, hindi din ganun kaluwag yung kalagayan ko. Sino ako ka-tissue? Para gawin lahat. Kasi kung ako yung malood, walang problema. Kahit hindi ka humingi, bibigyan kita. Ako may sagot ako dito, pero hindi siya pang personal ko. Kailan mo naramdaman na ang mundo hindi patas para sa bansa natin? Oo. Yun, yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, so parang lalo lang napapatunayan ng mga taxpayer o ng mga Pilipino na hindi talaga patas ang mundo. Kasalanan talaga eh. Boto kayo ng boto ng mga kurap eh. Ayusin nyo sa 2028 ha. What's that one trauma na nahihirapan kang pag-usapan? Hindi ko siya malabel na super trauma sa Oo. ngayon. Ganito pa lang yung span niya. Oo. Pero doon ako sa part na nahihirapan kang pag-usapan. Parang, ano ko na kasi parang it's too dark for me na balikan siya. Oo, nagpatawad ka. Pero paano ka bumangon ulit? Ay, napatawad ko na yung sarili ko. Paano ako bumangon? Adi, nagpakatino na lang ako. Takot ka ba sa sarili mong Multo. Ito na ko ng damdamin ko? Oo. Lahat naman eh. Ikaw na makatawa yung sarili mo. Papaihi ka sa... Kung makita mo yung sarili mong kaluluwa, hindi ka ba matatakot, di ba? Takot ka talaga sa sarili mong multo. So yes, takot ako. Ang mga multo ng nakaraan ay hindi na dito para takutin ka, but to remind us that change and growth is possible. Kapag wala ka, sa tingin mo Nasaan ba, ka? mabuti o masama sasabihin ng kaibigan mo tungkol sa'yo? Ako depende. Alam ko kung sino pag na-leave ko sa table, hindi ako pag-uusapan. Pag-uusapan man dahil may problema sa akin na or gusto kong tulungan, gano'n. Pero into the point na babackstab ka na kaya ko i-pinpoint lahat ng mga taong gano'n. Pero ang tingin ko, mas madaming tao Na hindi. ang may sasabihin sa akin masama. Yun nga, sa sobrang loud ko, sa sobrang sa trabaho siguro. Siyempre, hindi ka naman lahat gusto. Yes. So yun, siguro, kung masama ang sasabihin mo sa akin, kaibigan pa rin kita. Pero sana, yung sinasabi mo sa iba, na at least nasabi mo sa akin. Muna, bago na sabihin. Yung mabuti, wala akong problema dyan. Kasi kilala ko kung sino lang ang tunay at hindi. At Perfect. kaya man. Sino ang taong nagparamdam sa'yo na hindi ka karapat-dapat mahalin? Huwag yan yung mga napupunta sa'yo. Wala naman. Wala na. Ang halaga mo ay hindi kailanman mababawasan ng pananaw ng iba. What's the most painful rejection you ever dealt with? Siguro sa career before, nag-graduate ka lang public administration. So, hindi siya rejection, pero failure. Hindi ko na ano yung ganong goal, yung magtrabaho sa government. Pero, hindi sukatan ng scores and grades. Nasa? Business. Face card. Charot lang, charot. Alam mo naramdaman hindi mo kayo magpatawad dahil hindi mo tanggap. Ano naman sa akin, sobrang dali ko magpatawad. Yun din naman ang medyo Oo, nakakainis. totoo. Na-experience ko sa kanya yun. Medyo na, dito naman ako medyo parang, medyo napatanong ako one time sa sarili ko, baka saan ba ko magpatawad? Nasaktan ka, di ba? So, ewan ko, kasi lagi ko lang din naririnig sa family na, ang Diyos nga, nagpatawad. Ang pagpapatawad ay pagbibigay ng linaw sa'yo, kapayapaan ng buhay, gaan. Yan, parang pag nagpatawad ka daw kasi, ikaw sa'yo muna yung unang balik. Kahit yung pumatay sa tatay ko, feeling ko mapapatawad ko din agad. Sino ang unang sumira ng tiwala mo and how did this affect you? Hindi man siya yung kauna-unahan, pero siya yung lagi kong naaalala na gago, sinira mo yung tiwala ko. Na which is, hindi lang barkada ang tingin mo sa kanya before parang sister ang tingin mo, pero Aray ko. yun. Hindi ko na kailangan na-explain kung ano yung ginawa niya sa akin. Anong pinakamalaking what if sa buhay mo na hirap kang bitawan?
What if hindi ko tuluyan na kilala yung sarili ko? Yung EDS na straight, ang grabe din magmahal sa partner na yung boyfriend, ganyan. What if lang siya, pero hindi ko siya dapat pala. Walang ganun. Pero yung never kong pinagsisihan matagpuan kung anong tunay kong nararamdaman. Pag pang yung mahirap bitawan, wala eh. Kasi mahirap mag-hold on sa what if. Yes. Yung lagi mong iisipin. Yan. Sino ang taong nasaktan mo na hindi mo sinasadya? Yung hindi ko lang sinasadya talaga. Siguro si Kuya. Hindi ko sinabi ko sa kanya na nahanap natin yung nanay ko. Tapos sinabi niya na ba't ko pa daw hinahanap. Nandiyan naman daw ako siya. na nasaktan ako para sa kanya. Parang ganun. We love you, Kuya Sammy. If you have unhealed wounds from your parents, what do you want to share Shit, from ang hirap them? naman na. I If you don't have like that unhealed- question. Parang wala naman akong sugat na hanggang ngayon ay hindi pa rin nag-healed na, which is galing sa parents ko. Parang wala naman silang nagawa sa akin na ikakasakit ko eh. Ang tanging ginawa lang nila is buhayin kami. Kahit hindi kami maganda yung sitwasyon ng mga panahong bata pa kami, talagang dumaan kami sa phase na Iniraos. walang-wala talaga. Pero nandyan Nairaos sila. Ito pa ang good thing na never kong na-experience ang broken family. So doon pa lang, super Yeah. thankful ako doon. Yeah. Nakamaganda yan. Yes. Sino ang unang taong sinisi mo with the pain you're going through? Myself. Yun lang naman. Walang ibang dapat sisihin. Kundi, me, myself, and I. Sino ang taong kailangan mong tanggapin kahit hindi siya naging mabuti sa'yo? Oh, shit. Sino? Nanay ko. Aww! Hindi siya naging mabuti. Hindi nga siya nagpakalanay eh. Pero, Never niya kasing nakasama yung mana niya. I mean, oo, hindi. simulat sa pool, hindi mo Baka nakapisa siguro 1 month or wala pa. Ano muwang ko nun? Di ba? Per baby ka pa lang. Ano ang isang bagay sa buhay mo na hindi mo inaasahan pero nangyari? Makabangon pa lang. Parang hirap kasi, sobrang hirap. Pero nangyari. Baka may sagot ako dito. Ano ang isang bagay na sa buhay mo na hindi mo inasahan pero nangyari? Ang isang bagay na hindi ko talaga inaasahan is yung, or ang nagiging source of income ko is negosyo. Na which is dati hindi ko inaasahan Hindi ka pa negosyo. Shit, hindi, alam mo sa sarili ko na hindi naman ako pang sili, hindi ako pang negosyo. Pero hindi ko alam kung bakit yun yung ibinigay sa akin. So, thank you, Lord. Yes, always. Kailan mo naramdaman na kahit nag-sorry ang isang tao, hindi ka pa rin handang magpatawad? Kaya nga po na sa kanya, ano? Sorry. Ay, nanay mo. Pero kaya ko naman patawarin. Kung nag-sorry, ananay is ananay. So, that's it, guys. Pag gusto nyo din na yung mga gantong usapan, Nasa akin ng yes. yellow basket. Lalagay ko na lang siya sa yellow basket. So, pwede nga ditong banding ng magjowa. Yung what Family. if nyo. Yes, sa family and of course, sa amin, sa mga friends. Kesa manira kayo ng buhay ng iba. Buhay nyo ang pag-usapan nyo. Yeah. Yan. Thank you so much, guys! And hanggang doon lang. Thank you sa panonood ng Maan Thoughts! Yun lang. Bye!